Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior. Hindi po kayo nag-iisa kung sawang-sawa na kayo sa pabalik-balik na paggising sa gabi para lang umihi. Milyon-milyong tao, lalo na ang mga may diabetes o problema sa bato kidney, ang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi o ang tinatawag na nocturia. Pero heto po ang magandang balita, mayroong mga partikular na gulay na likas na nagpapalakas sa ating mga bato, nagbabalanse ng likido sa katawan at tumutulong sa pagkontrol ng ating blood sugar. Lahat ng ito ay maaaring makatulong para makatulog kayo ng mahimbing buong gabi. Sa ating talakayan ngayon, titingnan natin ang 3 pinakamahuhusay na gulay na makakatulong na bawasan ang madalas na pagpunta sa banyo sa kalaliman ng gabi. Ang mga gulay na ito ay hindi lang basta pampanatiling hydrated. Sila ay mahalaga sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng bato, pagkontrol sa blood sugar, at pagbabalanse ng likido sa katawan, mga napakahalagang bagay lalo na para sa mga may diabetes. Kaya samahan ninyo ako habang sinusuri natin ang mga makapangyarihang gulay na ito na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan. Kung handa na kayong bawiin ang inyong mga gabi at pagbutihin ang inyong tulog, huwag na nating hayaang gambalain pa ito ng madalas na pag-ihi. Baka ang mga natural na solusyong ito na napatunayan na ng siyensya at partikular na idinisenyo para sa mga may diabetes o problema sa bato ang siyang kailangan ninyo. Una, pag-usapan natin ang pipino. Ang pipino ay isang nakakapresko at puno sa tubig na gulay na maraming benepisyo sa kalusugan lalo na sa mga taong may diabetes. Ang nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi ay isang karaniwang problema na nakakasira ng tulog at nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Sa kabutihang palad, ang pipino ay maaaring makatulong ng malaki para mabawasan ang problemang ito. Dahil sa taas ng taglay nitong tubig at kababaan sa carbohydrates, ang pipino ay isang napakagandang pagpipilian para sa mga may diabetes. Ang matatag na antas ng blood sugar ay mahalaga at dahil mababa ito sa carbohydrates, nakakatulong itong panatilihin ang mga antas na ito. Dahil halos tubig ang bumubuo sa pipino, napapanatili nitong hydrated ang katawan nang hindi nagbibigay ng dagdag na pasanin sa mga bato. Ang sapat na hydration ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng bato at pagkontrol sa blood sugar habang sinusuportahan din ang malusog na digestive system. Ang pipino ay nagbibigay ng banayad ngunit epektibong paraan para tulungan ang katawan na alisin ang mga toxin. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay kailangan ng lahat, ngunit para sa mga may diabetes ito ay lalong mahalaga dahil nakakatulong itong kontrolin ang blood sugar at pinapagaan ang trabaho ng mga bato na maaaring pagod na dahil sa pabago-bagong antas ng asukal sa dugo. Bukod sa pagiging hydrating, ang pipino ay mayroon ding mga katangiang anti-inflammatory at mayaman sa antioxidants. Ang diabetes ay madalas na nauugnay sa mas mataas na antas ng oxidative stress na maaaring makasira sa mga selula at magdulot ng mga pangmatagalang komplikasyon. Bago po tayo magpatuloy, maaari ko po bang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon
Huwag po kayong mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. Tandaan din pong i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga pinakamahusay na payong pangkalusugan. At gusto ko ring malaman kung kasama ko kayo ngayon. Kung nanonood kayo at nakaka-relate sa ating pinag-uusapan, pakitype po ng 1 sa comment section. Kung hindi naman pakitype po ng 0. Ang mga antioxidants sa pipino tulad ng flavonoids at tannins ay lumalaban sa mga mapanganib na free radicals sa katawan na binabawasan ang pinsala mula sa oxidative stress. Kaya naman ang pipino ay isang napakagandang karagdagan sa anumang diet ng may diabetes dahil sinusuportahan nito ang paggana ng bato habang binabawasan ang pamamaga at pinsala sa selula na nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan. Ang pipino ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga may nocturia dahil sa likas nitong katangian bilang diuretic. Nang hindi labis na pinapagod ang mga bato, tinutulungan ng pipino ang katawan na alisin ang sobrang likido at dumi. Sa pamamagitan ng paghikayat sa katawan na alisin ang sobrang tubig, maaaring mabawasan ang dalas ng pagpunta sa banyo sa gabi. Kapag mas balanse ang pagpapanatili ng tubig sa katawan, maaaring mabawasan ang nocturia. Bukod dito, tumutulong din ang pipino na i-regulate ang antas ng asin sodium sa katawan. Ang mataas na antas ng asin ay maaaring magdulot ng fluid retention o pagpapanatili ng likido na lalong nagpapalala sa mga sintomas ng nocturia. Sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-alis ng sobrang sodium, nakakatulong ang pipino na kontrolin ang balanse ng likido na maaaring magbawas sa pangangailangang umihi ng madalas sa gabi. Para sa mga may diabetes, ang kakayahan ng pipino na balansehin ang fluid retention ay mahalaga dahil ang hindi maayos na pagkontrol sa blood sugar ay maaaring magpalala nito. Ang pamamaga sa mga kamay, paa at binti dahil sa sobrang fluid retention ay maaaring maging hindi komportable lalo na sa gabi. Sa pamamagitan ng pagiging natural na diuretic, binabawasan ng pipino ang pamamanas edema at tinutulungan ang mga tao na mas makontrol ang nocturia. Ang regular na pagkain ng pipino ay makakatulong na mapanatili ang balanse ng likido na magreresulta sa mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi at mas mahimbing na tulog. May iba't ibang paraan para isama ang pipino sa inyong diet at bawat isa ay may kanya-kanyang benepisyo. Ang paggawa ng salad na pipino ay isang madali at nakakapreskong paraan. Mabilis itong ihanda at nakaka-hydrate. Ang kailangan nyo lang ay ilang sariwang pipino, kaunting olive oil, katas ng lemon at isang kurot ng asin. Ang kombinasyong ito ay hindi lang masarap kundi nagbibigay din ng hydration sa katawan para labanan ang nocturia. Ang katas ng lemon ay tumutulong sa panunaw habang ang olive oil ay may malusog na taba na nakakabuti sa pangkalahatang kalusugan. Para gawin ang salad, hugasan lang ng mabuti ang pipino at hiwain ng maninipis. Sa isang bowl, pagsamahin ang mga hiwa ng pipino, katas ng lemon olive oil at isang kurot ng asin. Haluin ng dahan-dahan. Maaari ring lagyan ng dinurog na paminta para sa dagdag na lasa. Ang salad na ito ay perpekto bilang side dish para sa tanghalian o hapunan.
Ang ang isa pang simpleng paraan ay ang pagdaragdag ng hiwa ng pipino sa inyong tubig. Maglagay lang ng ilang hiwa sa isang baso o bote para magkaroon ito ng banayad at nakakapreskong lasa. Ito ay isang mahusay na alternatibo sa mga matatamis na inumin na maaaring magpataas ng blood sugar. Ang tubig na may pipino ay nagpo-promote ng hydration sa buong araw nang hindi pinapagod ang mga bato. Pwede rin kayong magdagdag ng dahon ng mint para sa dagdag na nakakapreskong lasa at tulong sa panunaw. Ang pipino ay isang perpektong gulay para sa sinumang gustong kontrolin ang pag-ihi sa gabi. Ang isa pang mahusay na pagpipilian ay ang zucchini. Ang zucchini ay isa sa mga pinakamahusay na gulay para sa diabetes na may mga katangiang nakaka-hydrate, mayaman sa fiber at sumusuporta sa bato na natural na nagpapababa ng nocturia. Kilala sa banayad nitong lasa at pagiging versatile sa pagluluto, ang zucchini ay maaaring epektibong bawasan ang problema ng madalas na pag-ihi sa gabi. Dahil sa mababang glycemic index nito, ang zucchini ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga may diabetes. Ang mga pagkaing may mababang glycemic index ay dahan-dahang naglalabas ng asukal sa dugo na tumutulong maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito ay nakakatulong na patatagin ang asukal sa dugo na mahalaga para sa mga may diabetes. Bukod dito, ang zucchini ay isang mahusay na pinagmumulan ng dietary fiber na sumusuporta sa malusog na panunaw at tumutulong na panatilihing matatag ang blood sugar. Pinapabagal ng fiber ang pag-absorb ng asukal na pumipigil sa biglaang pagtaas nito. Mayaman din ito sa vitamin C, isang antioxidant na nagpapalakas ng immunity, at potassium, isang mineral na mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng likido at pagsuporta sa malusog na paggana ng bato. Dahil sa mataas na nilalaman nitong tubig, ang zucchini ay isang mahusay na gulay para makatulong na mabawasan ang nocturia. Ang mataas na water content ng zucchini ay tumutulong sa katawan na alisin ang sobrang asin na maaaring magdulot ng pamamaga at pagtaas ng dalas ng pag-ihi. Ang pagpapanatili ng sapat na tubig ay mahalaga upang mabawasan ang dalas ng pagbisita sa banyo sa gabi. Ang zucchini ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng balanse ng electrolyte sa katawan. Ang mga electrolyte tulad ng potassium, asin at magnesium ay tumutulong sa pag-regulate ng balanse ng likido at pinipigilan ang labis na pagtatrabaho ng mga bato. Ang pag-aalok ng natural na mapagkukunan ng potassium na tumutulong sa pag-regulate ng sodium ay sumusuporta sa paggana ng bato. Kapag ang mga bato ay hindi labis na nagtatrabaho, dahil sa sobrang asin, mas epektibo silang gumagana na nagre-resulta sa mas kaunting pagbisita sa banyo sa gabi. Ang pagsasama ng zucchini sa inyong diet ay nagdaragdag ng iba't ibang sustansya sa inyong mga pagkain. Ang paggawa ng zucchini noodles or zoodles ay isang malikhain at madaling paraan para kumain ng zucchini. Ito ay isang mahusay na alternatibo sa ordinaryong pasta na mababa sa calories, mababa sa carbs, at mataas sa fiber. Gamit ang isang spiralizer, maaari kang gumawa ng manipis na hibla ng zucchini na parang noodles. Para sa isang mabilis at masarap na pagkain, igisa ang mga zucchini noodles na ito sa olive oil, bawang, at iyong mga paboritong herbs. Ang sarapong
Ang isa pang simpleng paraan ay ang pag-roast ng zucchini. Ang pag-roast ay nagpapalabas ng natural na tamis at lasa nito. Hiwain lamang ito, haluan ng olive oil, asin at paminta at ilagay sa baking sheet. I-bake sa humigit kumulang 200 degrees Celsius sa loob ng 20 minuto o hanggang sa ito ay malambot at ginintuang kayumanggi. Maaari mo ring idagdag ang zucchini sa mga stew o sopas. Ang mataas na water content nito ay nakakatulong sa kabuuang hydration ng ulam at ang banayad na lasa nito ay madaling bumagay sa ibang mga protina at gulay. Pangatlo at isa sa pinakamabisang natural na lunas para sa nocturia ay ang espinaca spinach. Kung nakikinabang ka na sa hydrating properties ng zucchini, ang espinaca ay isa pang madahong gulay na dapat mong isaalang-alang. Tingnan natin kung paano makakaapekto ng malaki ang espinaca sa iyong pagtulog at pangkalahatang kalusugan. Madalas ituring na superfood, ang espinaca ay isang makapangyarihang pinagmumulan ng maraming sustansya. Ang isa sa maraming elemento sa espinaca ay ang magnesium na partikular na mahalaga para sa pagkontrol ng mga antas ng blood sugar. Ang magnesium ay mahalaga para gumana ng maayos ang insulin, ang hormone na nagre-regulate ng glucose sa dugo. Ang mas mataas na pagkonsumo ng magnesium ay maaaring mapabuti ang sensitivity ng insulin na tumutulong na gawing normal ang mga antas ng blood sugar. Bukod sa magnesium, ang espinaca ay mayaman din sa fiber. Pinapabagal ng fiber ng espinaca ang pagsipsip ng glucose na pumipigil sa biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Pinapagaan nito ang pasanin sa mga bato, binabawasan ang dalas ng pag-ihi at pinipigilan ang nocturia. Ang espinaca ay isang mahusay na pinagmumulan ng mga antioxidant, kabilang ang vitamin C at E. Nakakatulong ang mga antioxidant na bawasan ang talamak na pamamaga, chronic inflammation na kadalasang nauugnay sa pag-unlad ng diabetes. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang mga diabetic na madalas kumain ng espinaca ay maaaring mabawasan ang kanilang panganib sa mga pangmatagalang komplikasyon tulad ng mga problema sa bato. Para sa kalusugan ng bato, ang magnesium ay isa ring kinakailangang elemento. Ipinakita na pinapabuti ng magnesium ang paggana ng bato sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse ng likido at electrolyte ng katawan. Ang espinaca na mayaman sa magnesium ay tumutulong na mabawasan ang pagiging sensitibo ng pantog bladder sensitivity na kadalasang nagreresulta sa pag-ihi sa gabi. Ang mataas na water content ng espinaca ay tumutulong sa pag-hydrate ng katawan na maaaring mabawasan ang pangangailangang umihi ng labis sa gabi at maibsan ang mga sintomas ng dehydration. Mayroon din itong mga phytonutrient na may diuretic properties na tumutulong sa pag-regulate ng balanse ng likido ng katawan nang hindi nagiging sanhi ng labis na pag-ihi. Ang espinaca ay mayroon ding mahahalagang mineral tulad ng potassium na nagbabalanse ng mga likido sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na labanan ang mga epekto ng sodium. Ang sobrang sodium ay maaaring maging sanhi ng pagpapanatili ng tubig at magpalala sa discomfort ng madalas na pag-ihi. Ang potassium sa espinaca ay tumutulong na kontrahin ang mga epekto ng asin. Isa pa sa mga bentahe
ay ang espinaka ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan. Bagamat masarap ang hilaw na espinaka sa mga salad at smoothie, ang pagluto nito ay nagpapabuti sa pagsipsip ng iron at calcium, dalawang sustansyang mahalaga para sa malusog na buto at pagsuporta sa iba pang proseso ng katawan. Kung ito man ay steam pinakuluan o ginisa, ang pagluluto ng espinaka ay nagpapataas ng bioavailability nito na nagpapahintulot sa katawan na lubos na magamit ang mga bitamina at mineral na nilalaman nito. At diyan po nagtatapos ang ating listahan ng 3 pinakamahuhusay na gulay para mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Sa tulong ng mga gulay na ito, maaari ninyong maiwasan ang panggigising sa gabi at sa wakas ay makamit ang mahimbing at mahabang tulog na nararapat para sa inyo. Umaasa kami na ang mga mungkahing ito ay makakatulong sa inyong makatulog ng mas maayos at makahanap ng ginhawa. Isang mahalagang aral mula sa inyong doktor. Tandaan po natin ang ating kalusugan ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang ating sarili. Ang bawat malusog na pagkaing ating kinakain ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating katawan na matagal nang naglilingkod sa atin. Pahalagahan natin ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. At para hindi ninyo po makaligtaan ang mga susunod pa nating health tips, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag din po sanang kalimutang i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring makinabang din. Salamat po sa panonood at naway magkaroon kayo ng mas malusog na mga gawi. Bilang karagdagan sa pagtulong sa iyo na harapin ang nocturia, ang pagkain ng zucchini sa iyong diet ay nagbibigay sa iyong mga pagkain ng mas maraming pagkakaiba-iba at sustansya. Ang paggawa ng zucchini noodles na kung minsan ay kilala bilang zoodles ay isang simple at malikhaing paraan upang kumain ng zucchini. Ang zucchini noodles ay isang kamangha-manghang low-calorie, low-carb at high-fiber na kapalit para sa regular na pasta. Ang isang spiralizer ay maaaring gamitin upang lumikha ng zoodles na mga manipis na hibla ng zucchini na kahawig ng noodles. Para sa isang mabilis at masarap na pagkain, igisa ang mga zucchini noodles na ito sa olive oil, bawang at iyong mga paboritong herbs. Habang ang bawang at herbs ay nagdaragdag ng isang layer ng lasa na nagpapatingkad sa banayad na lasa ng zucchini, ang olive oil ay nag-aambag ng malusog na taba. Ang unang hakbang sa paggawa ng zucchini noodles ay hugasan at putulin ang zucchini. Pagkatapos, i-spiralize ito upang maging noodles. Sa isang kawali, painitin ang kaunting olive oil sa medium heat. Igisa ang zoodles sa loob ng ilang minuto hanggang sa lumambot. Timplahan ng asin paminta at tinadtad na bawang, pagkatapos ay palamutihan ng sariwang herbs tulad ng oregano o basil. Ang ulam na ito ay isang flexible na pagpipilian para sa mga diabetic na gustong dagdagan ang kanilang pagkonsumo ng gulay dahil maaari itong kainin bilang isang magaan na pagkain o bilang isang side dish sa anumang protina. Dahil mababa sila sa calories at carbs, ang zucchini noodles ay isang kamangha-manghang paraan upang pamahalaan ang mga antas ng blood sugar
habang binibigyan ka pa rin ng mga sustansya at likido na kailangan mo upang suportahan ang nocturia. Ang pag-roast ng zucchini ay isa pang madaling paraan upang kainin ito. Kapag ang zucchini ay ni-roast, ang likas na tamis at lasa nito ay pinahuhusay na ginagawa itong isang masarap at nakakabusog na side dish. Upang mag-roast ng zucchini, hiwain lamang ito sa mga kalahating buwan o bilog at ihalo sa asin, paminta at olive oil. Ayusin ang mga hiwa sa isang baking sheet at i-bake ang mga ito sa loob ng mga 20 minuto o hanggang sa malambot at ginintuang kayumanggi sa 200 degrees Celsius. Bago ihain, isaalang-alang ang pagdaragdag ng kaunting parmesan cheese o sariwang herbs para sa lasa. Tangkilikin ang hydration at nutritional na bentahe ng zucchini sa mabilis at simpleng roasted zucchini recipe na ito. Para sa isang mas malinamnam na pagpipilian, maaari kang magdagdag ng zucchini sa mga stew o sopas upang bigyan sila ng mas maraming lasa. Ang mataas na nilalaman ng tubig nito ay nakakatulong sa pangkalahatang hydration ng ulam, at ang banayad na lasa nito ay nagbibigay daan upang madali itong humalo sa iba pang mga protina at gulay. Ang zucchini ay isang kamangha-manghang paraan upang palakasin ang iyong pagkonsumo ng gulay habang sinusuportahan ang balanse ng bato at likido, kung ito man ay idinagdag sa isang vegetable medley o kinakain sa isang nakakabusog na sopas. Higit pa sa kakayahan nitong bawasan ang nocturia, ang zucchini ay may isang kamangha-manghang hanay ng mga benepisyo sa kalusugan na ginagawa itong isang powerhouse na gulay para sa mga taong may diabetes. Dahil sa mababang glycemic index at mataas na fiber, potassium at vitamin C na nilalaman, sinusuportahan ng zucchini ang kalusugan ng bato, tumutulong na kontrolin ang pagpapanatili ng likido at pinapatatag ang mga antas ng blood sugar. Ang mga taong may diabetes ay maaaring samantalahin ang mga hydrating na katangian ng zucchini at gamutin ang mga ugat na sanhi ng madalas na pag-ihi sa hating gabi sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanilang mga regular na pagkain. Mayroong maraming mga paraan upang isama ang zucchini sa iyong diet, tulad ng roasted zucchini, masarap na sopas at zucchini noodles. Ito ay isang simpleng karagdagan sa anumang pagkain dahil sa kakayahang umangkop at banayad na lasa nito. Dahil sa natatanging komposisyon nito ng mineral at antioxidant, ang espinaca spinach ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na paggamot para sa nocturia. Ngayon, kung nakikinabang ka na sa mga hydrating na katangian ng zucchini, ang espinaca ay isa pang madahong gulay na maaaring gusto mong isaalang-alang. Suriin natin kung paano maaaring magkaroon ng malaking epekto ang espinaca sa iyong pagtulog at pangkalahatang kagalingan. Madalas na itinuturing na isang superfood, ang espinaca ay isang makapangyarihang pinagmumulan ng maraming sustansya na maaaring makatulong sa lahat, lalo na sa mga may diabetes o nocturia. Isa sa mga pinaka-masustansyang gulay sa merkado, ito ay isang kinakailangang bahagi ng bawat diet dahil sa maraming benepisyo nito sa kalusugan. Ito ay makabuluhang nag-aambag sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan dahil sa mataas na nilalaman nitong bitamina, mineral at antioxidant.
ang pagsasama ng espinaka sa diet ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taong kailangang pamahalaan ang kanilang blood sugar. Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng normal na mga antas ng blood sugar, nakakatulong din itong bawasan ang madalas na pag-ihi na isang problema na kinakaharap ng maraming diabetic. Ang magnesium, isa sa ilang mga elemento sa espinaka, ay partikular na mahalaga para sa pag-regulate ng mga antas ng blood sugar. Para sa insulin, ang hormone nagre-regulate ng mga antas ng glucose sa dugo. Upang gumana ng maayos ang magnesium ay mahalaga. Ang mga antas ng blood sugar ay may posibilidad na tumaas kapag bumababa ang sensitivity sa insulin, isang kondisyon na madalas na nauugnay sa type 2 diabetes. Ang mas mataas na pagkonsumo ng magnesium ay maaaring mapabuti ang sensitivity ng insulin na tumutulong na gawing normal ang mga antas ng blood sugar ayon sa pananaliksik. Dahil ang espinaka ay isang mahusay na pinagmumulan ng magnesium, ito ay isang mahusay na pagpipilian ng pagkain para sa mga diabetic. Ang magnesium ay hindi lamang nagpapabuti sa paggana ng insulin, kundi tumutulong din na maiwasan ang iba pang mga problemang nauugnay sa sakit, kabilang ang pagkapagod at paninigas ng mga kalamnan. Ang espinaka ay mataas sa fiber, isang bitamina na mahalaga para sa pag-regulate ng mga antas ng blood sugar bilang karagdagan sa magnesium. Ang fiber ng espinaka ay nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose na pumipigil sa mga pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Bukod pa rito, pinapadali nito ang mas mahusay na panunaw na tinitiyak na ang katawan ay maaaring sumipsip at gumamit ng mga sustansya ng epektibo. Ang mahusay na kontroladong mga antas ng blood sugar ay nagpapagaan sa pasanin sa mga bato, binabawasan ang dalas ng pag-ihi at pinipigilan ang nocturia, isang kondisyon na madalas na pinalalala ng hindi na kontrol na blood sugar. Bilang karagdagan sa pagpapatatag ng mga antas ng blood sugar, ang mataas na nilalaman ng fiber ng espinaka ay sumusuporta sa kalusugan ng bituka na kapaki-pakinabang para sa mga taong nagsisikap na pamahalaan ang kanilang timbang o maiwasan ang iba pang mga problema sa panunaw. Ang espinaka ay isang mahusay na pinagmumulan ng mga antioxidant, kabilang ang vitamin C at E na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga may diabetes. Makakatulong ang mga antioxidant na bawasan ang talamak na pamamaga, chronic inflammation, na madalas na konektado sa pag-unlad ng diabetes sa pamamagitan ng pag-alis sa mga mapanganib na free radicals ng katawan. Ang mga sangkap na ito ay nagpapababa ng pamamaga at oxidative stress. Ang kakayahan ng katawan na gumamit ng insulin ng epektibo ay nahahadlangan ng pamamaga na maaaring gawing mas mahirap ang regulasyon ng blood sugar. Ang mga diabetic na madalas kumain ng espinaka ay maaaring mabawasan ang kanilang panganib sa mga pangmatagalang kahihinatnan tulad ng mga problema sa bato, neuropathy, at sakit sa puso sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Para sa kalusugan ng bato, na isang pangunahing alalahanin para sa maraming diabetic, ang magnesium ay isa ring kinakailangang elemento. Ang magnesium ay ipinakita na nagpapabuti sa paggana ng bato sa pamamagitan ng pagpapanatili
ng balanse ng likido at electrolyte ng katawan, at ang diabetes ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa bato. Mayaman sa magnesium ang espinaka ay tumutulong na mabawasan ang pagiging sensitibo ng pantog bladder sensitivity na madalas na nagreresulta sa pag-ihi sa gabi at nagpapababa ng panganib ng mga problemang nauugnay sa bato. Ang kakayahan ng espinaka na bawasan ang nocturia ay higit pa sa konsentrasyon ng magnesium nito. Ang kakayahan ng gulay na mapanatili ang tamang antas ng hydration ng katawan ay isa pang mahalagang bahagi na maaaring makaapekto sa kung gaano kadalas nararamdaman ng mga tao ang pangangailangang umihi sa gabi. Ang mga likas na katangian ng espinaka ay maaaring suportahan ang pagpapanatili ng balanse ng likido ng katawan na madalas na nauugnay sa nocturia. Ang dehydration ay isang karaniwang problema sa diabetes dahil ang mataas na blood sugar ay nagpapahirap sa katawan na magpanatili ng tubig. Maaaring tumaas ang produksyon ng ihi bilang resulta nito at maaaring mangyari ang maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Ang mataas na nilalaman ng tubig ng espinaka ay nakakatulong sa pag-hydrate ng katawan na maaaring mabawasan ang pangangailangang umihi ng labis sa gabi at maibsan ang mga sintomas ng dehydration. Bukod dito, ang espinaka ay mayroong ilang mga phytonutrient na may mga katangiang diuretic na tumutulong sa pag-regulate ng balanse ng likido ng katawan nang hindi nagiging sanhi ng labis na ihi na maaaring maging isang nakakagambalang kondisyon. Makakatulong ito sa katawan na mapanatili ang isang mas balanseng at hindi gaanong madalas na pangangailangang umihi sa gabi na lalong nakakatulong para sa mga may nocturia. Kahit na ang espinaka ay walang parehong malakas na diuretic na katangian tulad ng ilang mga gamot o herbs, ang likas na kakayahan nitong tulungan ang mga bato at itaguyod ang naaangkop na balanse ng likido ay ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na tool para sa paggamot sa nocturia. Ang nilalaman ng fiber ng espinaka ay mahalaga para sa pagpapabuti ng kalusugan ng pantog bilang karagdagan sa mga diuretic at hydration-promoting na katangian nito. Ang pagkonsumo ng fiber ay tumutulong sa katawan na balansehin ang mga antas ng blood sugar na pumipigil sa matalim na pagbabago na madalas na humahantong sa labis na pag-ihi. Ang mataas na blood sugar ay nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi ng mga diabetic dahil ang kanilang mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang salain ang mas maraming glucose. Sa pamamagitan ng pag-regulate sa dami ng asukal na pumapasok sa sistema at pagpapanatili ng mas pare-parehong mga antas ng glucose sa dugo sa buong araw, nakakatulong ang fiber na maiwasan ito. Sa huli, mas kaunting pag-ihi sa gabi ang maaaring magresulta mula sa pagbawas na ito sa mga pagtaas ng blood sugar na magtataguyod ng mas malalim at mas mahimbing na pagtulog. Kasama ng mga panloob na benepisyong ito, ang espinaka ay may mahahalagang mineral tulad ng potassium na nagbabalanse ng mga likido sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na labanan ang mga epekto ng sodium. Ang pagkonsumo ng sobrang sodium ay maaaring maging sanhi ng pagpapanatili ng tubig at magpalala sa discomfort ng madalas na pag-ihi. Ang potassium na sagana sa espinaka
ay tumutulong na kontrahin ang mga nakakapinsalang epekto ng asin na nagpapadali para sa mga bato at sa katawan na mapanatili ang isang malusog na balanse ng likido. Bukod pa rito, ito ay kabilang sa mga pinakamahusay na gulay para sa kontrol ng pantog na nagpapababa sa dalas ng mga pagbisita sa banyo sa gabi. Maaari mong bawasan ang pagkakataon ng nokturya at mapabuti ang kalusugan ng pantog sa pamamagitan ng pagsasama ng espinaka sa iyong diet na susuporta at tutulong sa iyong mga bato na gumana sa kanilang pinakamahusay. Ang pagdaragdag ng espinaka sa diet ay maaaring maging isang simple ngunit epektibong paraan ng pamamahala sa problema para sa sinumang may madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga nutritional na katangian ng espinaka, lalo na ang potassium fiber at magnesium nito, ay lahat ay pinagsama upang mapabuti ang kalusugan ng bato, itaguyod ang balanseng hydration, at mapanatili ang mga antas ng blood sugar, na lahat ay maaaring makabuluhang makaapekto sa nokturya. Nakakatulong ang espinaka na maibsan ang madalas na pag-ihi sa gabi sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng paggana ng bato na nagbibigay daan sa mga tao na matulog ng mas malalim at mas mahimbing. Ang espinaka ay isa ring low-calorie na gulay na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong nagsisikap na pamahalaan ang kanilang timbang. Ang pamamahala sa timbang ay madalas na mahalaga para sa pamamahala ng blood sugar at pag-iwas sa mga side effect tulad ng nokturya. Ang katotohanan na ang espinaka ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan ay isa pang bentahe. Bagamat masarap ang hilaw na espinaka sa mga salad at smoothie, ang pagluluto ng espinaka ay nagpapabuti sa pagsipsip nito ng iron at calcium, dalawang sustansya na kritikal para sa malusog na buto at pagsuporta sa iba pang mga proseso ng katawan. Ang pagluluto ng espinaka ay nagpapataas ng bioavailability nito na nagbibigay daan sa katawan na lubos na magamit ang mga bitamina at mineral na nilalaman nito, maging ito man ay steamed, pinakuluan o ginisa. At diyan po nagtatapos ang ating pagraranggo ng 3 nangungunang gulay para sa pagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Sa wakas ay makukuha mo na ang mahimbing at malalim na tulog na nararapat para sa iyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-ihi sa gabi sa tulong ng mga gulay na ito. Umaasa kami na ang mga mungkahing ito ay makakatulong sa iyong matulog ng mas mahusay at makahanap ng kaunting ginhawa. Isang mahalagang aral mula sa inyong doktor. Tandaan po natin, ang ating kalusugan ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang ating sarili. Ang bawat malusog na pagkaing ating kinakain ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating katawan na matagal nang naglilingkod sa atin. Pahalagahan natin ito. Mangyaring tandaan na bigyan ang video na ito ng thumbs up kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang. Bukod pa rito, upang matiyak na hindi mo kailanman mapalampas ang isang video, siguraduhing mag-subscribe at i-click ang notification bell kung naghahanap ka ng mas maraming nilalamang pang-edukasyon na tulad nito. Pinahahalagahan ko ang iyong pagtingin
at umaasa akong magkaroon ka ng mas malusog na mga gawi. Huwag din po sanang kalimutang i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring makinabang din.